Ayan, recording tayo ulit. Naputol yung ano natin kanina, yung recording dahil sa pagka-pindot ko, umexit yung camera. Ayan, maglalagay tayo music. Ayan na, music na. Ay, sa naka-landscape tayo ulit ngayon. Papunta ng biyaheng Antolo. Oh, may kakaliwa. Magpapagas, pagbigyan. Alright. So, ang music na pinakikinggan ko ngayon ay slow rock. Ay, slow rock ba nakalagay? Ito old rock. Basta, rock and roll ng mga oldies. Sige na, tawid na kayo. Mga suki. Okay, ayos-ayos ng salamin. Kaliwa kanan. Ang hari ng lansangan daw, mga jeep. Hari ng lansangan. Pinaninindigan talaga. Ayaw tumabi. Nagsasakay, nagbababa sa kalagitnaan. Hindi tayo makasingit. Ang daming nasa ledgi. Kahit yung bike, di nga makasingit kanina. Dahil kasing nasa gilid. May mga nakapark sa gilid-gilid. Glare. Okay. So naglabasan na ang mga tao kaya traffic na. Kaninang umaga walang ka-traffic dito. Maliit po sa yung kalsada dito. Bottleneck siya. Walang magawa kasi maliit talaga ang kalsada. Ang cute talaga ng Suzuki Espresso eh. May nakikita ako mga setup nito off-road eh. Ito rin mukhang yung off-road nila to may ano sa taas eh. Yung ano ba tawag dyan? Yung nasa side parang tent. Ayan, pinangka-camping siguro nila yan. Okay. Kahit pa paano, naririnig na rin naman pala ako dito sa microphone ko na to. Yan. Shoutout ulit sa BK35. Ay, mali. K lang pala. K35. K35 yung model. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung anong brand na ito. Brandless. Ayan ha, shout out sa iyo na nakadilaw, wala kang helmet. May kasama kang bata, wala ring helmet. Shout out. Okay, mas maganda pala ako talaga no, kung merong action cam. Pero cellphone lang tong gamit ko eh. Nag-iipunan pa lang natin bumili ng mga boomers na action cam. Doon muna tayo sa mga boomers na action cam. Naaliw ako kasi ang ganda ba naman yun? Naaliw ako manood nga ng mga motovlog eh. Yung habang nagbabiyahe sila, may kinikwento sila. Gano'n. Meron ako napanood eh, yung multicab yung ano niya. Sasakyan niya, limutan yung pangalan. Sorry, malilimutin na. Basta yan, isang buong pamilya sila, naka-multicab sila. Nagbiyahe sila papuntang Bicol. Nakakatuwa na. Kasi biyahe, papunta ng Bicol.
Ilang oras din yung biyahe nila. Hindi na nga niya kinaya eh. Natulog na siya after nilang mag-breakfast sa McDo. Nakahanap siya ng spot. Tapos ang nakakatuwa nun, ang tipid sa gas ng multicab, walang patayan, may tulog pa na 30 minutes yun. 30 minutes, 20 minutes yata siya tulog. Walang patayan. Nakabukas yung engine kasi nag-aircon sila eh. So, lapit. Nag-compute siya parang na nagkakamali, nasa 16 kilometers per liter pa yata, yung 17 eh. Kahit na ano. Yan. So, ang hindi lang natin sure sa multicab, since mga second-hand cars yan, yung mga multicab, yung syempre yung reliability yan. Ay! Ang daming jeep sa kanan. Sabi tayo dito sa may banda rito. Okay. Alright, so yan. Sana makabili na ako ng action cam ko. Nakakatuwa kasi pala mag-video sa paligid. Dami mo nakikita na mga kung anik-anik. Dami mong napupuna, lalo na yung mga maling gawain. Ang hilig mo muna ng mali, pwede ba mag-focus tayo doon sa tama naman? Yung kasiyasiya naman. Yan. Sige, mamuna tayo ng mga magagandang bagay. Gaya may binubuksan na Dunkin Donut doon. Dito po sa highway ng Angono, bago dumating sa SM. Hindi ko alam kung anong lugar to eh. Basta highway to ng Angono, bago mag-SM. Villa Gloria, yung nakita kong subdivision sa kanan, Villa Gloria. Yan, so merong binubuksan na Dunkin Donut doon sa bagong building. Saya, di ba? Lapit ng Dunkin Donut. Yeah, favorite ko pa naman ang kape ng Dunkin Donut. And nagtrabaho kasi rin ako dyan sa Dunkin Donut dati. Way back 2005. 2005 nag-work ako sa Dunkin. I was 19. Ay, tama ba? Hindi pala. 20 na ako nun. I was 20 years old. Yeah. Trabaho ko sa Dunkin. Sa Dunkin Donut ba? Donut Buy. Donut Buy. Yan. Actually, doon lang ako natuto magkape sa Dunkin Donut. Hindi pa ako marunong magkape nun. Tinaruan ako ng manager ko magkape. Sabi niya sa akin, tikman mo to. Ayan, syempre, manager, ka, empleyado, sunod ka naman. Ang pait, sabi ko, sir, ang pait. Sabi niya, sabayan mo ng kagat nito. Ayan, ang binigay niyang donut sa akin. Yung honey glaze. Honey glaze na donut. Abay, ang sarap. Merong aroma yung kape na kahit mapait sa umpisa, kapag nawawala na yung pait, hanap-hanapin mo. O yun, from there, noong 2005 onwards, naging coffee lover na ako. At bumibili ako ng coffee bean sa Dunkin Donut dati. Kahit ang mahal-mahal nun, pinangarap kong magkaroon ng coffee brewer. Yan, nagkaroon naman ako ng coffee brewer. Dati kasi katsa-katsa lang. Yung lampid lang ang bata. Nagkaroon ako ng coffee brewer pero hindi ko binili yun. Ano lang siya. Love gift. Love gift galing sa Umagang Kay Ganda. Yan. Nagano kami doon. Nag-guest kami sa Umagang Kay Ganda. Siyempre walang bayad. Kuripot sila. So, yun yung naging bayad namin. Pinapili kami ng mga appliances doon. Galing sa mga din nila, mga sponsors. So, yun yung pinili ko. Walang kumukuha doon sa mga kasama kong magician. Hindi nila kinukuha. Hindi sila mahilig sa kape. Kaya ako, kinuha ko agad. Sabi ko, pangarap ko to eh. Hindi ako makabili nito noon eh. Kaya yun. Simula nun, na-addict na ako sa kape. Panay na ang inom ko ng kape. Tapos nung nagkaroon ako ng coffee brewer, bumibili na ako sa Robinsons ng
Arabica coffee. Tapos libre lang ano dun eh. Magpadurog ng ng buto ng kape. Per kilo yung kape nila dun. Kaya ang saya lang. Share lang. Ayan. Para sa mga coffee lover dyan, shout out sa inyong lahat. Sa mga tropa kong mahilig magkape. Yung hindi makatulog pag hindi nagkakape. Baliktad na yung epekto. Ganun ako kasi. Bago ako matulog, nagkakape ako. Parang hindi na ako makatulog. Triko. Malubak. Ayun, parang hindi na ako makatulog ba? Pagka, yan, isang kilala kong sigurado ko kasundo ko sa kape si Ricky. Yan, shout out sa aking isa sa mga nagturo sa akin ng kalokohan sa Magic. Si Ricky Benaventura, si Ricky Tik. Shout out sa iyo. Magaling na magician yan. Sabi nga ng anak ko ganun pa, bakit parang mas magaling sa'yo si Tito Ricky? Sabi ko, siya yung nagturo sa akin eh. Siyempre, mas magaling sa akin yun. Mas maloko sa akin yun. Ayan. Saya din magbiyahe ngayon, ng traffic. Itong lugar na to, matraffic to itong Luzon. In regular days. Sobrang traffic dito dahil dyan sa elementary school. Tapos susundan pa, hanggang dun pa yan sa may NCBA, traffic din, pure good dahil intersection. Tapos yung pahiwalay ng highway ng Taytay at papunta sa bayan, traffic din, di ba? Kaya tsunod-tsunod yung traffic dito dati. Ngayon, saya, di ba? Wala masyadong dumadaloy, kumbaga. Kasi may mga time dito na kahit motor, di makasingit, di makadaloy. Sobrang traffic ba? Okay. Alright. Yung mga ganito, mga bumabagal na ganito, ano lang ito mga nagpapasaway lang na jeep. Yung ayaw paunahin yung mga jeep din na nasa likuran nila. Ay, di ba nga, focus nga tayo sa magagandang bagay. Huwag muna tayo mamumuna ng mga mali. Focus tayo sa magagandang bagay. Ayan, shout out sa Italia Street, Papillion Street, sa San Francisco Village Gate 2. Ang ganda ng kanilang arko. Ang ganda ng arko nila, kitang-kita, basang-basa talaga eh. Maganda yung pagkaka-design. Yellow yung background, tapos color blue na may anong tawag dyan, border na white yung mga font. Ayan, basang-basa talaga nga naman. Ganda siya. Shout out sa nag-design na itong San Francisco Village art. Maganda yung mga naisip na color combination. Saka lutang yung nakalutang kasi yung letters doon sa background niya. Kaya kitang-kita talaga. Hindi siya tinipid, kumbaga. Parang may ilaw yun, ewan ko. Hindi ko pa nakita ng gabi kasi yan eh. Parang may ilaw siya. Siguro may ilaw nga. Maganda siya, maganda. Okay, so maganda pa tayo na iba pang magagandang bagay dito. Ayan. Focus tayo din sa magagandang bagay. Huwag na natin panahin yung mga mali. Okay. Sige. Parang ang hirap Mas magaling ako manglait eh. Hindi ako magaling mamuri. Ang bihira. Pangit na ugali ko no? Galing lang ako manlait ng kapwa, pero hindi ako magaling pumuri sa mga magagandang bago. Ang hirap pala pag di mo nakasanayan, no? Yan. Hindi kasi ako appreciative sa tao. Salbahe kasi ako eh. Mas nakikita ko yung mali ng iba kaysa sa tama eh.
Okay. Ayan, medyo maluwag tayo ngayon. Madalas traffic dito sa lugar na to. Pero ito, ang ganda. Alright. Okay. NCBA na. NCBA Taytay. Taytay. Yung Taytay ba? Parang Thailand. And ayun o. Ang ganda ng pagka-green ng motor na yan. Ano kayang motor yan? Army green siya eh. Army green nga ba tawag sa ganun? Basta yung parang darker avocado. Parang ganun eh. Parang army green nga yata tawag. Ganda ng kulay. Ito, shout out sa'yo kuya. Ang ganda ng helmet ni kuya. Merong may marka ng kamay sa ulo. Ganda ng design. Parang sinampal siya eh. Tapos bumangat. Arigo. Okay. Talaga, wala akong mapunan na na nagugustuhan ko Napakalaitero kasi. Ayan, no? Kapag umaasenso ang lugar talaga, no? Sumisikip. Gaya nito, meron ng peri-peri dito. Katabi ng peri-peri, may dali. Dati, ang mabibilhan mo lang dito, Mercury, tsaka, ayan, Red Ribbon. Pero wala pala yung Red Ribbon dito. Kaya wala na. Sarado yung Red Ribbon. Hindi tumagal sa laban. Buti pa yung buy one take one burger dito eh. Bigs, buy one take one burger. Nandyan pa rin hanggang ngayon. Yan, ito na lang, pupurihin ko tong kalsada ng highway ng Taytay kasi napakalawak talaga na ito. Ang lawak na ito, highway ng Taytay. Saka maganda, wala masyadong lubak. Walang lubak dito. Nung medyo bata-bata pa ako nun dati, sa CPK ako nagtatrabaho, mas mura to. Galing Binangonan, nirarat ko to. 19 minutes from San Carlos hanggang dun sa CPK, mas mura to. Ang motor ko nun dati, Kawasaki Aura. Medyo upgraded siya kasi na-rebore yan eh. Nabali kasi yung dulo ng spark plug. Napunta sa piston. Ayun, may rebore. Oversize. Oversize yung piston nun eh. Kaya ang lakas ng mukha na nun. Lakas ng hatak. Maangat nga yung unahan nun. Nangiiwan talaga yun dati ng mga kamote riders. Isa ako dun sa mga kamote riders dati. Talagang nakikipagkarera sa kalsada. Isip bata eh. Ilang taon lang ako nun eh. Yan. Pero ngayon, hindi na pwede yung gano'n. Unahin na natin yung safety. Hindi na pwede. Pero depende. Ayan. Ito, shout out din dito sa napakagandang tawiran. Hindi ko alam kung may tumatawid ba dyan. May tumatawid kaya doon. Ayan. So wag na natin punahin yung pick up na nanggaling sa kanan tapos lumiko ng dire-diretso sa kaliwa. Ay, talaga naman. Ang hirap hindi mapuna yung mga ganong bagay. Bakit kasi ganun takbo ng utak nila? Meron pa namang U-turn dito. Bakit pinilit niyang lumiko ng gayon? Ay!
Alright. So yun, yung tulay doon sa may, ano ba ang lugar yun? Monte Rosa. Ewan ko, di ko alam kung anong lugar yun, nalimutan ko na. Pero meron akong classmates dyan ng high school eh. Yan nakatira eh. Teka, di ko maalala yung pangalan niya, sorry ah. Sorry talaga, sorry sa mga classmates ko na hindi ko maalala yung pangalan. Tumanda na kasi ako. Totoo pala yan, ano, na pagka na-operahan ka. Na-operahan kasi ako ng 2021 eh. So, sinaksakan ako ng anesthesia sa likod. Yung pinamaluktot ka, talagang magle-letter C yung buong katawan mo. Tapos doon ituturok yung ano, yung anesthesia ng anesthesiologist. Yun. Pagkatusok nun, isang lang eh. Tapos, nagising ako, nasa recovery room na. Hindi ko na alam lahat ng nangyari. So doon, ganun yung nangyari sa akin. Ganun, totoo pala yun, ano, na pag na-ooperahan ka dahil sa anesthesia, medyo humihina talaga yung memory. Kasi ako, noon ako na matalas yung memory. Yan nga yung ng asawa ko sa akin, matalas memory ko. Lalo na yung pictographic memory ko, matalas yun. Mas madali ko natatandaan yung mga bagay-bagay dahil sa pictographic memory. Kaya pag nagre-review ako, gusto ko nanonood ako ng movie, kaya merong ibang bagay bukod doon sa binabasa ko kasi mas natatandaan ko siya. Halimbawa, itong eksena na to, ganito yung binabasa ko, ito yung nire-review ko noon, ganun siya. So, iba yung learning curve ko, hindi po ako natututo sa classroom. Sorry na po sa mga teachers ko noon kung pasaway po ako. Kung bakit makulit ako. Sa mga bagong teachers naman, intindihin po natin yung mga learning curves ng mga estudyante para hindi tayo mahirapan. May mga estudyante po na kakaiba yung learning curve nila, yung kung paano sila natututo. Yan, hindi po sa lahat ng pagkakataon yung tinuturo ng teacher, naiintindihan agad ng estudyante. May mga estudyante po na visual, kagaya ko. Visual po ako, learning ko visual. So bukod sa pagbabasa, mas mabilis ako matuto kapag pinapanood. Yan. Kaya dapat maging creative talaga ang mga teacher. Kasi hindi lahat ng estudyante pare-pareho. Yan dating mga nasasabihan ng BO-BO kasi parang hindi sila natututo. May condition pala yon. May classmate akong ganun naging repeater siya. Hindi siya kasi makabasa. Yun pala, dyslexic. Tumatalon-talon daw yung mga letters at numbers sa paningin niya. Dyslexic siya. So, nung panahon namin, ang tawag lang sa mga ganung bata, BO-BO. Mahina daw ang kokote. Pero hindi mahina ang kokote nun madiscarding tao yun practical siya mag-isip, gano'n, sa mga practical na bagay. Pero sa academics talaga, mahina talaga siya sa academics. Kasi nga, dyslexic, di ba? So, thank you po sa mga doktor na nagsaliksik ng mga ganyan, kasi marami palang kabataan na hindi nauunawaan noon. Sasabihin lang, BO-BO sila, mahina ako kote, pero hindi naman talaga ganun. Meron nga rin akong kakilala na sinasabi, mahina ako kote, ganyan, makulit sa school. Kasi hindi siya interesado pero napakahusay sa math, di ba? Ibig sabihin, hindi siya BO-BO, di ba? Kasi matalino siya sa math. Ang hirap kaya ng math. Pero magaling siya sa math. So, di ba? Hindi ko mahina yung academics ng bata, BO-BO na yun. Magkakaiba po ang learning curve ng mga tao. Until now, hindi pa rin ako natututo sa classroom kahit ganitong edad ko na. Sinabi ko yan sa mga trainer ko dati.
na hindi ako natututo sa classroom. Kasi nagtataka sila, training namin, hindi ako nagsusulat. Sabi sa akin ng trainer ko, ba't di ka nagsusulat? Sabi ko, hindi po ako natututo sa ganitong klase ng sa ano ko eh, visual ako eh. So, after ng classroom training, pagdating sa operations, yun, mga ilang araw lang, alam ko na yung gagawin. Ganun ako. Hindi ko na sinasabing wala ako na-pick up na kahit konti doon sa classroom. Meron pa rin siya. Siyempre meron yan. Ano yan eh, theory. Pero hindi nga ako ganun kabilis matuto pagka sa classroom. May mga theories ako natatandaan na tinuro sa classroom. Okay. So, parang ganun. Pagdating sa operation, makikita ko na, okay, so ito pala yung sinasabi ng trainer namin na ganito, ganyan. Doon ko palang naiintindihan. Pag nag-operate na. Di ba? So, ganun ako eh. Visual. Pag pinakitaan ako ng sample, yun, doon ka maiintindihan yan. Kaya pagdating sa operations, matanong ako sa classroom, wala, hindi. Antok na antok ako niyan, kaya lagi ako may bakang Vicks eh. Vicks inhaler at saka patingko, pampagising. Yan. Dumating sa point na talaga antok na antok ako, syempre, night shift, no? Antok na antok ako. Ginawa ko, pinahid ko yung katingko sa talukap ng mata ko, tsaka sa batok, sa ilalim ng ilong. Lang umapdiin na para magising. Ayan, nandito na ako sa susundo na. Patayin ko na tong camera.